Malaking problema ang kinakaharap ng Rusya. Ngayon lang napagtanto ng Kremlin na maaari silang matalo sa digmaan. Hindi dahil sa armas kundi sa isang bagay na kasing karaniwan ng tren. Pag-atake ng drone ng Ukranya. Matagumpay na tinamaan ng sandatahang lakas ng Ukranya ang konvoy ng tren militar ng Rusya at nawasak ang lokomotibo. Sa Rusya, nadiskaril ang tren na may kargang gasolina noong Lunes matapos sumabog ang pampasabog sa Railes sa Bryansk malapit sa Ukranya. Malaki ang militar ng Rusya, pero sa ilalim nito ay may tahimik na pagdepende na bihirang pag-usapan. Mga tren, mula sa paggalaw ng tropa hanggang sa paghahatid ng supply, ang riles ng tren ng Rusya mula pa noong ika-19 na siglo ang nag-uugnay sa lahat. Pero ang sistemang iyon, sa totoo lang, luma na ito, labis na ginagamit, at mas mahina kaysa inaasahan ng kahit sino. Sa bidyong ito, ipapakita namin kung paano mababago ng nakatagong kahinaan ang laban at bakit ayaw ito ipaalam ni Putin. Hindi lang kargamento ang dinadala ng tren, pati bigat ng estratehiya ng digmaan ng Rusya. Tuwing tinatamaan ng Ukraine ang mga Railes, nadadagdagan ang pinsala sa Kremlin. Kung sa tingin mo ay dapat mas maraming tao ang makakita kung paano talaga nilalabanan ang digmaang ito, pindutin ang like at mag-subscribe. Nakakatulong ito para maabot ang kwento, lampas sa balita at propaganda. Salamat! Talakayin natin ang kahalagahan ng sistema ng Railes para sa Kremlin. Sa simula ng digmaan, inilipat na ng Russia ang supply militar nila sa Railes. Iyan ay gasolina para sa mga tangke, bala para sa artilyerya, ekstrang pyesa para sa mga sasakyan, at pati pagkain para sa mga sundalo. Karaniwang nagdadala ang mga tren ng mabibigat na kargamento mula imbakan sa loob ng Russia patungong mga harapan sa Ukraine. Sa kabilang banda, ang mga kanluraning hukbo tulad ng nasa NATO ay umaasa sa mga truck at air transport para sa pagiging flexible. Madali silang makakapagpalit ng ruta, makaangkop sa banta, at mapanatili ang supply kahit may nasirang daan. Ang Rusya ay nagbuo ng lohistika batay sa kanilang mga linya ng tren na nakaayon sa kanilang heograpiya at kasaysayan. Ang pagtingin sa mapa ng Rusya ay nakakatulong magpaliwanag nito. Pinakamalaking bansa sa lawak ng lupa ang Rusya. Halos doble ang laki nito kumpara sa Estados Unidos. Sakop nito ang 11 time zones na may mga kalsadang kadalasang maputik, hindi sementado o hindi akma sa mabibigat na military convoy. Air transport? Aba, mahal yon. At hindi sapat ang laki ng air fleet ng Rusya para kayanin ang dami ng supply na kailangan para sa kasalukuyang digmaan sa ganitong kalakihan. Karaniwan, ang riles ng tren ang pinakamura at pinaka-epektibong paglipat ng toneladang kagamitan sa malalayong distansya. Dahil dito, malaki ang pagdepende ng Rusya sa mga ito. Noong 2023 at 2024, tinatayang 80% ng lohistika militar ng Rusya sa Ukraine ay dumaan sa tren. Truck at eroplano ang pansamantalang solusyon sa espesyal o agarang padala. At ang sistemang ito ay nagsimula pa noong Unyong Sobyet. Ang Unyong Sobyet ay bumuo ng lohistika militar gamit ang malawak na tren para mag-supply sa malaking imperyo. Kayang maghatak ng mga tren ng napakaraming kargamento sa malalayong distansya na nag-uugnay sa mga pabrika sa gitna ng Rusya papunta sa mga malalayong base. Ginawa ito para sa kontrol, hindi flexibility. Pagbagsak ng Unyong Sobyet, nakuha ng Rusya ang network pero hindi ito masyadong na-modernize. Umasa pa rin ang militar sa mga riles ng tren dahil naroon na sila. Dagdag pa, ang paggawa ng bagong sistema gamit truck o eroplano ay aabutin ng bilyon at dekada bago matapos. Lagi ring salat ang ekonomiya ng Rusya, lalo na matapos ang mga parusa dahil sa pag-aneksa sa Crimea. Noong 2014, nananatili sila sa dati nilang paraan. Pero ang epektibo noon sa panahon ng kapayapaan ay hindi laging gumagana sa makabagong digmaan. Bakit? Ang makabagong digmaan ay nakasentro sa bilis at flexibility. Kailangang mabilis gumalaw ang mga tangke at sundalo, umiwas sa banta, at umatake sa hindi inaasahang lugar. Ang mga nakapirming linya ng tren ay kabaligtaran nito. Madaling hulaan, makita sa mapa, satellite o drone. Lahat ng himpilan, tulay, at sangandaan ay target. Kapag tinamaan mo ang isa,
pwedeng maparalisa ang supply ng buong rehiyon. Hindi lang isang tren ang titigil. Noong 2022 nang salakayin ng Rusya ang Ukraine, bumagsak ang kanilang lohistika. Maagang tinarget ng mga puwersang Ukranyano ang tren at depo, kaya nabulabog ang supply ng gasolina at bala. Noong kalagitnaan ng 2022 iniulat na naubusan ng bala ang mga unit ng Rusya sa Kherson at Donetsk dahil hindi makalusot ang mga tren. Isang pag-atake sa tulay ng tren malapit sa Melitopol noong 2023 ang nagpatigil ng mga dagdag na puwersa ng Rusya ng ilang linggo. Dahil dito, napilitan ang mga sundalo umasa sa nauubos na supply. Palatandaan ng mas malalim na problema. Ang mga rails ng tren ay mga choke point at sa isang digmaan kung saan kayang tamaan ng mga drone at missile ng eksakto. Isa itong sakuna na naghihintay lang mangyari. Gaya ng nakikita ninyo, napansin ng Ukraine ang kahinaang ito at ginawang estratehiya. Hindi lang sila lumalaban sa harap, tinatarget din nila ang supply line ng Rusya. Tinatamaan ng mga drone, misil, at espesyal na puwersa ang mga tren sa Rusya-kontroladong lugar. Halimbawa ang pag-atake noong Hulyo sa junction ng tren. Hindi ito simpleng target. Mahalaga ang junction ng tren na ito dahil nag-uugnay ito sa mainland Rusya, Crimea, at Timog Ukraine. Dito dumadaan ang mga tren na may kargang gasolina, armas, at tropa para suportahan ang frontline. Nang tamaan ng drone ng Ukraine, hindi lang riles ang pinasabog kundi pati power substation at signaling system ng tren. Dahil sa pag-atake, tumigil ang trapiko ng tren ng ilang araw o linggo. Ang pagkaantala na ito ay nagdulot ng samut-saring problema at kakulangan para sa mga puwersang militar ng Russia. Ang isang pag-ataking ito ay naging hadlang sa kakayahan ng Russia na hawakan ang timog. Hindi aksidente ang pag-ataking iyon. Matagal nang ginagawa ito ng Ukraine, pero mas gumaling na sila rito. Noong 2022, tinamaan nila ang mga rail depot sa Donetsk, winasak ang mga imbakan ng bala. Noong 2023, tinarget nila ang mga tulay sa Trans-Siberian Railway na nagsusuplay sa rutang militar. Pagsapit ng 2024, gumagamit na ang Ukraine ng mga long-range na drone para umatake ng mas malalim. Tinatamaan ang mga infrastruktura ng tren sa loob mismo ng Russia. Bawat pag-atake ay unti-unting nagpapahina sa kakayahan ng Russia na mag-supply sa kanilang hukbo. Ang pag-atake noong Hulyo ay isa lang sa sunod-sunod na dagok. Nagpapakita ng bagong estratehiya ng Ukraine na hindi na kailangang sakupin ang mga lungsod para manalo. Pinutol nila ang mga ugat na nagpapagana sa makinarya ng digmaan ng Russia. Kamakailan, lalo pang dumami ang ganitong mga pag-atake kung saan ilang mahahalagang pag-atake ang naganap sa piling mga lugar. Tingnan ang pag-atake noong Hulyo 29 sa tren ng gasolina sa Salsk Rail Hub, Rostov Oblast, Russia. Dahil sa drone attack, 9 na tren ang tumigil habang may apoy. Kapag sinuri mo ang epekto, makikita mo ang talino sa taktikang ito. Kapag bumagsak ang rail hub, mabilis kumalat ang epekto nito. Hindi lang isang padala ang nawawala sa mga tropang Ruso sa unahan, kundi pati ang tuloy-tuloy na daloy ng lahat ng kanilang pangangailangan. Kapag kulang ang gasolina, hindi gagalaw ang mga tangke at truck. Kung walang bala ng artilleriya, humihina ang suporta at nalalantad ang mga sundalo. Walang dumarating na pyesa para sa sasakyan at armas. Kaya sira pa rin ang mga ito. Apektado rin ang pagkain at supply medical. Kaya bumababa ang moral. Noong 2023, matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa mga riles ng tren sa Zaporizhia, ilang araw na walang sapat na rasyon ang mga unit ng Russia. Kumakain ang mga sundalo ng lumang supply o naghahanap ng pagkain. Hindi mo na kailangan ng tagapayo para malaman na walang kumpiyansa dito. Kapag naubos ang supply, napag-iiwanan ang mga unit. Hindi sila makakilos, makapagpadala ng dagdag puwersa, o mailabas agad ang sugatang sundalo. Isa itong mabagal na pagdurugo na unti-unting nagpapahina sa isang hukbo. Kaya ano nga ba talaga ang epekto ng lahat ng kaguluhang ito sa pagsisikap ng Russia sa digmaan? Para sa simula, isa sa mga dahilan kung bakit napaka-epektibo ng estratehiyang ito ay dahil napakaliit ng gastos ng Ukraine kumpara sa Russia. Maaaring gumamit ng ilang murang drone ang isang drone strike sa rail hub na nagkakahalaga lang ng $1,000 pero nagdudulot ng $1,000,000 na pinsala.
Samantala, malaki ang gastos ng Russia sa pag-aayos ng riles, pagbabantay, at pagpapalit ng nawawalang supply. Ubusan sila ng rekurso para mapanatili ang sitwasyon, habang pinipigan ng Ukraine ang lagay kahit kaunti ang effort. Noong 2024 ayon sa Ministeryo ng Depensa ng Ukraine, naperwisyo ng kanilang drone strike ang higit 20% ng supply ng Russia patungong silangan. Malaking epekto yan kumpara sa maliit na gastos kung ikukumpara sa tradisyonal na digmaan. Sustainable din ito dahil kayang ipagpatuloy ng Ukraine ang mga ganitong strike hanggat may mga drone at impormasyon sila. Sa panahong yon, napilitan ang Russia magdepensa sa libu-libong milyang marurupok na riles. Malaking pagbabago ito sa balanse ng digmaan dahil sa lakas ng Russia. Mas maraming sundalo, tangke, at armas sila. Nakasalalay lahat ito sa pagdating ng mga tren na iyon. Ginagamit ng Ukraine ang katalinuhan at tumpak na pag-atake para gawing sagabal sa Russia ang kanilang laki. Lalong nararamdaman ng hukbong sandatahan ng Rusya ang bigat ng sitwasyon. Napuputol ang mga unit, humihinto ang usad, at napipilitan ang mga commander magdesisyon kung saan dadalhin ang kakaunting supply. Hindi sinusubukan ng Ukraine na manalo gamit ang lakas. Nanalo sila sa pagiging eksakto at tiyaga. Dahan-dahang pinahina ang pundasyon ng Rusya hanggang mabasag ito. Ginawang sandata ng Ukraine ang pagkapagod. Hindi lang sa labanan, pati sa supply. Bawat pag-atake ay hindi lang basta atake. Isa itong tanong na kailangang sagutin ng Rusya. Gaano kabilis mo ito maayos? Ilang inhinyero ang pwedeng ilaan? Gaano karaming gasolina ang kailangan sa ibang ruta? Ilang bala ang kaya mong isugal sa mga convoy na di tiyak ang pagdating? Hindi ito haka-hakang gastos. Dumarami sila araw-araw, tren kada tren, truck kada truck. Hindi sila tumitigil. Kapag naayos ang isang riles, may sira na naman sa iba. Pag nalinis ang sangandaan, may minahan na naman sa iba. Ang mga opisyal ng lohistika ng Rusya ay nakikipaglaban sa isang digmaan ng reaksyon. Ang mga tagaplano ng Ukranya ay nakikipaglaban sa isang digmaan ng pagpili. Hindi ito kaya ng Ukranya mag-isa. Sa likod ng mga tumpak na pag-atake ay ang intelihensya ng kanluran. Tinutulungan ng satellite, pagharang ng signal, at eroplanong paniktik ang Ukranya sa pagtukoy ng mga target gamit ang tuloy-tuloy na datos. Ibig sabihin, hindi basta-basta nang huhula ang mga operator ng drone kung saan sila aatake. Nakakatanggap sila ng aktual na impormasyon mula sa intelihensya. Kasama dito ang datos ng galaw ng supply, aktibong sangandaan, at oras ng pinakamahinang convoy ng tren. Ulat na ang mga eroplano ng NATO sa Black Sea ay nagbibigay sa Ukraine ng real-time na impormasyon sa mga ruta ng lohistika ng Russia. Dahil sa ganitong suporta, kahit kaunting operatiba ay kayang magsagawa ng tumpak na pag-atake. Pinabago ng kombinasyon ng galing ng Ukrainian at banyagang intel ang pagsabotahe sa riles mula sa delikadong hulaan tungo sa eksaktong siyensya. Kaya, sa ganitong matitinding sitwasyon, ano ang solusyon? Sa totoo lang, nilalabanan ng Rusya ang mga abalang ito pero kulang ang solusyon nila. Mahalaga ang repair crew sa pagtugon. Kapag tinamaan ng drone strike ang rail junction, agad nagpapadala ng inhinyero ang Rusya. Ang mga team ay tuloy-tuloy sa pagwe-welding ng rails, pag-aayos ng tulay, at pagpapanumbalik ng kuryente sa signaling system. Minsan, naibalik nila agad ang operasyon ng mga linya sa ilang araw lang. Matapos ang strike sa tulay ng tren sa Zaporizhia noong 2024, iniulat ng Russia na napaandar muli ang mga tren sa loob ng 72 oras. Mukhang kahanga-hanga, pero hindi iyon ang buong kwento. Maaaring gumana ang linya dahil sa pagkukumpuni, pero hindi agad bumabalik ang buong kapasidad nito. Ang mga nasirang reles ay hindi kayang tumanggap ng parehong dami ng tren. At kadalasan, ang mga madali ang pagkukumpuni ay nangangahulugan ng mas magagaan na karga o mas mabagal na takbo para maiwasan ang aksidente. Dagdag pa rito, hindi lang basta umatake ang Ukraine at nakakalimot. Patuloy silang nagmamasid, bumabalik ang mga drone, tinatarget ang repair crew o inuulit ang pag-atake bago maayos ang lugar. Mas maaga ngayong taon, 3 beses tinamaan ang isang rail depot sa Donetsk sa loob ng 2 linggo. At bawat pag-atake ay sinisira ang mga pagkukumpuni na katatapos lang gawin ng Russia. Parang inaayos ang tumutulong tubo habang may gumagawa ng bagong butas. Taktika rin ng Russia ang paglipat ng supply sa truck
para malampasan ang sirang linya ng tren. Mukhang okay na alternatibo ito, pero mahirap sa lohistika. Hindi akma ang mga truck ng Russia dito. Wala silang sapat na mabibigat na sasakyan para palitan ang malaking kapasidad ng kargamento ng tren. Kita mo, ang freight train ay kayang magdala ng kargamento na katumbas ng 100 truck, kaya mahirap palitan ito. Ang lohistika ng militar ng Rusya ay umaasa sa araw-araw na paglipat ng libu-libong toneladang gasolina, bala, at kagamitan. Di kaya ng mga truck ang ganoong kapasidad, lalo na sa malalayong biyahe. Noong 2023, ginamit ng Rusya ang mga truck para mag-supply sa tropa matapos gambalain ng Ukraine ang tren sa Kherson. Nagkaroon ng kaguluhan. Naipit ang mga convoy sa sirang kalsada, naubusan ng gasolina, at tinarget ng drone ng Ukraine. Sa 2024, napaka-eksakto na ng first-person view drone ng Ukraine, kaya kayang tamaan bawat truck ng pampasabog. Ginawang madaling target ang mga convoy. Madalas makitid, sira o barado ng trapik ng sibilyan ang mga kalsada sa sinakop na Ukraine at Timog Russia. Dahil dito, mas hindi mapagkakatiwalaan ang mga ito sa gamit militar. Ayon sa Ministeryo ng Depensa ng Russia, noong 2024 na mas hindi epesyente ang supply na dinadaan sa kalsada kaysa sa riles. Alam mo kung anong ibig sabihin yan, di ba? Mas maraming oras at gasolina ang kailangan kada toneladang ililipat. At meron pang isa pang sakit ng ulo na hindi matatakasan ng Russia. Putik. Sa tagsibol at taglagas, nagiging latian at di madaanan ang maraming kalsada sa Russia at Ukraine. Pumuputok ang semento, natutunaw ang mga daang lupa, at tumitigil ang mga convoy sa putik na abot gulong. Maaasahan pa rin ang riles ng tren kahit may kapintasan, basta buo pa. Kapag hindi na buo, kaunti na lang ang opsyon ng Russia. Hindi makalusot ang mga truck sa putikan, at kaunti lang ang helicopter na malakas pa sa gasolina kaya malakas ang epekto ng pagsisikip. Noong Marso 2024, isang ulat sa lohistika ang naglarawan ng convoy na na-stranded ilang araw malapit sa ilog Dnipro. Hindi lang pinabagal ng panahon ang digmaan, pinatigil din nito ang supply at alam ng Ukraine na ito. Ang mga problema sa lohistika ng Rusya ay hindi nagsimula sa digmaang ito. Matagal na itong namuo sa loob ng mga dekada. Matapos bumagsak ang Unyong Soviet, minana ng militar ng Rusya ang luma at labis na sistema ng supply. May mga babala pa noong ikalawang digmaang Chechen, noong huling bahagi ng 1970 dekada na ang labis na pag-asa sa riles at sentralisadong mga imbakan ay nagiiwan sa militar na mahina, pero walang nagbago. Ang kakulangan sa budget, korupsyon at alitan sa pagitan ng mga kontratista ng depensa ang nagpabagal sa bawat pagsisikap na gawing moderno ang sistema. Noong 2012, tinangka ni dating kalihim ng depensa Anthony Sutikov na baguhin ang lohistika sa pamamagitan ng desentralisasyon ng imbakan ng supply at paggamit ng Global Positioning System Tracking sa kargamento. Ang kanyang sinapit, natanggal siya sa posisyon sa loob lamang ng 1 taon at karamihan sa kanyang mga reforma ay isinantabi. Bumalik ang militar sa parehong mga gawi noong panahon ng Soviet gamit ang mga papel na manifest, sobrang sentralisadong mga imbakan at mahigpit na kadena ng utos. Patuloy pa ring nahihirapan ang lohistika ng Rusya noong 2025 dahil sa burokratikong kabulukan. Maraming mga lumabas na memo noong huling bahagi ng 2024 ang naglantad na ang mga supply ay naililihis ng ruta dahil sa luma ng software at manumanong pagtatala ng mga utos sa tren. Isang tren na may dalang anti-tank na misil para sa Zaporizhia ay naiwang 1 linggo sa Rostov dahil sa maling manifest. Sa isa pang kaso, nabulok ang mga sariwang pagkain habang nasa biyahe dahil sa maling paglalaan ng gasolina. Kaya napilitan ang mga tropa na mag-improvise. Di lang digmaan sa Ukraine ang problema ng Russia, kundi pati ang bigat ng sarili nitong sirang institusyon. At walang ibang mas kitang-kita ito, kundi sa kanilang sistema ng lohistika na umaasa sa riles ng tren. May isa pang technical na hadlang sa Russia, ang sukat ng kanilang riles ng tren. Gumagamit ang Russia ng mas malapad na sukat ng riles, 1,500 at 20 mm kumpara sa karaniwang 1,400, 35 mm na ginagamit sa karamihan ng Europa. Dahil dito, hindi magkatugma ang mga riles ng tren ng Russia sa mga sistema ng kalapit nitong mga bansa.
kahit gustuhin ng Russia na dumaan sa mga kaalyado o neutral na bansa tulad ng Belarus, Mongolia o Kazakhstan para sa supply. Hindi ito madali. Dapat ilipat o i-reload ang kargamento sa mga sistemang tugma. Sayang ang oras, tumataas ang gastos, at dumarami ang bottleneck. Nakakatawa, ang China na pangunahing kaalyado ng Rusya ay may sarili nitong standard gauge na riles. May ilang proyektong logistika na inihayag matapos ang pananakop. Pero hindi ito lumaki. Ayon sa satellite image ngayong taon, natigil ang planong pagpapalawig ng riles sa Manchuria na mag-uugnay sa hilagang logistics hub ng China at zonang militar ng malayong silangan ng Rusya. Walang aktibong konstruksyon, walang trapiko ng kargamento. Mukhang nag-aatubili ang China na gawing pangunahing bahagi ng kanilang infrastruktura ang pagsuporta sa digmaan ng Rusya. Posibleng dahil ito sa pag-iwas sa parusa ng kanluran. Palihim na nagbebenta ang Beijing ng drone o dual-use electronics. Ngunit sa pagsuporta sa karamihan ng hukbong Rusya, malayo pa rin ang China. Dahil dito, mag-isa ang Rusya sa logistika at diplomasya, kaya napipilitan itong umasa sa sarili itong sirang network sa pakikidigma ngayong ika-21 siglo. Kung ang mga kalsada ang pamalit sa sirang riles, may sarili rin itong problema. Hindi rin mabantayan ng Rusya bawat milya ng highway. Ang mga partisanong Ukranyano at espesyal na puwersa ay kumikilos sa likod ng mga linya, responsable sa mga ambush at pagtatanim ng pampasabog. Noong huling 2024, tinamaan ng bomba sa gilid ng kalsada ang convoy ng truck malapit sa Melitopol, na sumira sa 12 ng truck na may dalang bala ng artillerya. Alam mo na, palaging banta ang mga drone. Gamit ang satellite data at excited data, natutukoy agad ng drone operators ng Ukraine ang mga convoy at tinatamaan ito bago makarik ang Russia. Naglagay ang Russia ng anti-air defense para sa supply line nila. Pero kulang na ang mga sistema. Kailangan ang mga iyon sa frontline para kontrahin ang mga missile attack ng Ukraine. Kaya kapag inilagay sa pagbabantay ng mga truck, nagiging bukas sa panganib ang ibang lugar. Parang whack-a-mole na natatalo ang Russia dahil di nila bantayan lahat. Kaya tuloy-tuloy ang Ukraine sa paghanap ng butas. Hindi lang sa bomba o missile ng kalaban galing ang panganib sa reels ng tren ng Russia, kundi pati sa loob. Sa mga lugar na kontrolado ng Russia at maging sa loob nito, lumalaban na rin ang mga tao. Ang mga mandirigmang tinatawag na partisan ay hindi nag-iisa sa pagkilos. Sila ay bahagi ng lumalaking mga grupo na kinabibilangan ng mga espiya, mga tumutulong, at mga taong sinanay para sirain ang mga riles ng tren. Mas maaga ngayong taon, ibinunyag ng intelihensya ng Ukranya na may lokal na kasabwat sa mga pag-atake sa tren, na nagbigay ng koordinado, schedule ng tren, at mga mahihinang bahagi sa depensa ng mga Ruso. Isang halimbawa nito ang nangyari sa Luhansk noong Marso. Sa isang linggo, sinira ng grupo ng mandirigma ang mahigit 15 kilometrong riles ng tren gamit ang pampasabog at pag-abala sa signal ng tren. Hindi kailangan ng magagarang armas. Sapat na ang simpleng kagamitan, impormasyon, at tapang ng mga tao sa loob. Ang nagpapalubha dito ay hindi madaling matukoy o mapuksa ng mga puwersang Ruso ang banta na ito. Ang mga partisan ay nakikihalubilo sa lokal, gumagamit ng disposable na telepono at iniiwasan ang digital na bakas. Bawat bagong atake ay pinipilit ang Russia na ilipat ang tauhan sa likuran para sa seguridad. Dahil dito, mas nababanat ang manipis nilang puwersa. Noong huling bahagi ng 2024 tumigil ang mga konboy ng tren ng ilang oras dahil sa di kilalang banta o sabotahe na napatunayang panlilinlang lang. Uri ito ng psikolohikal na digmaan at lohistikal na abala. Kahit buo ang riles, magdududa pa rin ang Russia sa bawat padala. Pinapaliko, pinapabagal, o kinakansela ang mga tren para makasiguro. Pinapabagal nito ang supply chain kahit walang nagpapaputok ng misil ang Ukraine. Paulit-ulit lumalabas ang parehong problema kahit subukan ng Russia ang bago. Imbes na umasa sa malalaking tren, inilagay na nila ang supply sa mas maliliit na imbakan. Layunin nito bawasan ang epekto ng pag-atake. Hindi pa rin nasosolusyonan ang problema dahil kailangang makarating ang supply sa unahan. At riles lang ang epektibong paraan para mailipat sa malalayong distansya. Ang pagtatayo o pagpapatibay ng tren ay isa ring paraan, pero mabagal at magastos. Noong 2024 naglatag ang Rusya ng mga riles para iwasan ang mga madaling tamaang junction sa sinakop nilang teritoryo. Pero umaabot ng buwan o taon ang mga proyektong ito habang hindi ito hinahayaang mangyari ng mga drone ng Ukranya sa mga Ruso.
Binomba ang bagong sangang Riles, malapit sa Luhansk bago matapos, kaya nasayang ang resources at bumagal ang supply. Mahirap din ilipat ang mga depo dahil itinayo ang mga rail hub sa mga lugar na malapit sa ilog, lungsod, o mahalagang sangandaan dahil sa heograpiya. Hindi mo agad maililipat ang mga ito. Lahat ng pagsubok mag-adjust, nauuwi rin sa parehong problema. Ang sistema ng relay ng Rusya ay masyadong matigas, masyadong lantad, at masyadong mahalaga para mapalitan agad. Gumagamit ang Rusya ng armored tren bilang estratehiya laban sa mga pag-atake ng Ukraine sa kanilang riles. Hindi na lang galing sa aklat ng kasaysayan ang mga tren na ito. Na-update na sila para sa makabagong labanan, at higit pa sa simpleng pagdadala ng gamit ang tungkulin nila ngayon. Naglalakbay sila sa mga lugar na maaaring maging delikado. Nababalutan ng bakal at sako ng buhangin ang bawat tren. Ilan dito may anti-aircraft baril at machine gun, pero hindi lang para sa lakas ng putok ang gamit nila. Ginawa ang mga ito para magtanggal ng mina, ayusin ang riles, o mag-scout gamit ang drone. Ginagamit ng Russia ang mga tren para protektahan ang supply route, lalo na kung sira ang kalsada o madalas atakihin dahil mas ligtas ang mga tren. Natutunan na ng puwersa ng Ukraine kung paano targetin ito. Minsan pinapasabog ang riles o gumagamit ng portable na sandata para tamaan ito. Dahil dito, bumabagal ang mga supply line at napipilitan ang mga tauhan ng Russia na ayusin ang mga nasirang riles habang sila ay binabaril. Mahirap ang trabahong ito, lalo na sa pagpapanatili ng kaayusan. Dagdag pa, gumagalaw lang ang mga tren kung may riles. Kung masira, mailihis, o mabarahan ang mga riles na iyon, wala nang magagawa ang mga tren. Ibig sabihin, mas nagiging epektibo na ang mga misyon ng pagsabotahe ng mga Ukrainian. Habang tumatagal ang digmaan, kitang hindi sapat ang mga armored na tren. Maaaring malakas at kapaki-pakinabang sila. Ngunit pwede rin silang maipit sa riles na walang takas. Habang mas lumalalim ang paglusob ng Rusya sa Ukraine, lalo itong lumalala. Humahaba ang kanilang mga linya ng supply. Tumatawid ng daan-daang milya mula sa loob ng Rusya papunta sa harapan. Bawat dagdag na milya ng riles ay isa pang target na maaaring tamaan ng Ukraine. Pinupuntirya ng Ukraine ang mga tren hanggang 200 milya sa Rusya, gaya ng pag-atake sa Rostov-on-Don depot noong Enero. Hindi lang naaabala ang supply sa Ukraine, pati panloob na lohistika ng Rusya ay ginugulo ng mga malalalim na pag-atake. Nanganganib na ang mga train station sa Rusya. Problema ito dahil ang parehong network na nagpopondo sa digmaan ay tumutulong din sa mga gamit ng sibilyan. Noong 2024 nagreklamo ang mga sibilyang Ruso malapit sa hangganan dahil sa kakulangan ng gasolina matapos tamaan ng mga pag-atake ng Ukranya ang mga linya ng tren para sa transportasyon. Naglalagay ito ng presyon sa pamahalaang Ruso na kailangang balansehin ang pagpapanatili ng supply sa kanilang upo at ang pagpapasaya sa sarili nilang mamamayan. Alanganing sitwasyon ito na pinapalala ng mga pag-atake ng Ukranya. Sa ikalawang quarter ng taon, lumala ang agawan ng supply para sa militar at sibilyan. Nagkaroon ng sunod-sunod na kakulangan sa gasolina noong Enero at Pebrero sa mga bayan sa hangganan ng Russia gaya ng Belgorod at Kursk. Nagpilahan ng matagal ang mga lokal para mag-refill ng gas canister o bumili ng diesel. Nagkaroon ng kakulangan sa supply ang mga grocery store, lalo na sa mga produktong nangangailangan ng refrigeration. Dahil sa delay ng mga delivery sa tren, nasira ang buong shipment. Hindi ito giitsu, nag-iisang insidente. Epekto ito ng welga sa riles ng tren na may dalawang gamit. Noong Enero, tinamaan ng Ukraine ang junction sa Rostov na nagpatigil ng pagpapadala ng artilyerya at nag-antala ng komersyal na tren sa 4 na probinsya ng higit 1 linggo. Nagsisimula ng maramdaman ang epekto ng mga pagkaantala na ito sa larangan ng politika. Tahimik nang nagrereklamo ang mga gobernador at alkalde na tapat sa Kremlin tungkol sa bigat ng sitwasyon. Nagbantay ang lokal na pulis sa mga tren. At nag-iba ng tono ang pro-digmaang Telegram channel. Ipinapahayag nila ang kanilang pagkadismaya sa kung paano ang mga logistika ng militar ng Rusya ay nakakaapekto na sa buhay ng mga sibilyan. Hindi pa ito ganap na pagbagsak, pero isa itong mapanganib na trend. Kapag tinatamaan ng drone ng Ukranya ang sangandaan, ramdam ang epekto mula trinsera ng Kherson hanggang grocery ng Bryansk. Ang ganitong uri ng presyon ay nagpapababa ng morale, hindi lang sa labanan kundi pati na rin sa tahanan. Lahat ng ito ay konektado sa mas malaking larawan. Hindi talaga ginawa ang rails ng tren ng Rusya para sa ganitong digmaan. Samantala akma ang lakas ng opensiba ng Ukraina para harapin ang riles ng tren na iyon. Sa makabagong digmaan, nakamamatay ang hindi pagkakapantay-pantay.
Hindi nasusundan ng mga general ng Rusya ang bilis ng Ukraina. Kahit gaano karaming tropa ang kanilang imobilisa o gaano karaming tangke ang kanilang gawin, walang silbi ang mga sandatang iyon kung hindi nila ito maililipat ng mahusay. Ang mabagal at unti-unting pag-ipit ang dahilan kung bakit malakas na sandata ang lohistika. Hindi ito nababalita pero ito ang nagwawagi sa digmaan. Panahon na para harapin ng Kremlin ang mahalagang katotohanan. Ang lakas militar ng Rusya ay umaasa sa mga riles ng bakal na madaling masira at laging inaatake. Bawat drone attack, pinasabog na tulay, at naantalang sangandaan ay nagpapalapit sa paghinto ng kanilang makinarya ng digmaan. Ang digmaang ito ay hindi lang tungkol sa kung sino ang may mas maraming sundalo o mas magagandang armas, kundi tungkol din sa kung sino ang mas mabilis kumilos, mas matalino magsuklay, at kayang panatilihing lumalaban ang kanilang mga tropa. Nalaman ng Ukraina kung paano gawing pinakamalaking kahinaan ng Rusya ang pinakamalaking yaman nito, ang malawak nitong riles ng tren. Hindi sila nakikipaglaban para sakupin ang bawat lungsod o tapatan, ang bawat tangke. Nakikipaglaban sila para putulin ang lifeline na bumubuhay sa hukbo ng Rusya. Sa bawat atake, pinapakita nilang mas malaki ang pinsala ng ilang drone na tama ang target kaysa buong armored division sa digmaan. Hindi lang tinatapatan ng Ukraine ang mga tangke ng Rusya, pinuputol din nito ang lifeline at nananalo.